Hello and good day everyone. Once again, welcome sa aming channel. At today ay gusto kong i-share sa inyo ang paraan ng aking pagluluto ng lumpiang gulay. Gulay na gulay talaga at walang karne. Ang gamit ko dito ay dalawang klase lang, ang carrots at saka yung sayote. Of course, may onion at garlic at iba pang sangkap. Napakadaling gawin at di magasto. Hindi sa lahat ng panahon magluluto tayo ng lumpia ay may karne talaga. Yung mga ground pork, ground beef, kailangan din natin na magtipid at magkaroon ng budget. So gamit ko dito gulay lang. Una sa ating mga ingredient ay, of course, ang pampalasa na onion. Gamit ko dito dalawang medium size na onion tapos slice natin ng maliliit. Ang sunod naman, of course, di mawawala ang ating garlic o bawang na kung saan 5 piraso yung gamit ko kasi gusto ko talaga na maraming garlic. And of course, ang isa sa mga main na gulay na gamit natin ang carrots. Slice natin ng maliliit tapos ang sayote. Ang sayote na slice natin ng maliliit. Kung nandito naman sa Europe or ibang bansa na kung walang sayote ay gagamit tayo ng kohlrabi kasi pare-pareho lang sila ng lasa and then yung dating din. After na ready na ang ating mga main ingredient na gulay ay maghanda tayo ng lutuan na kung saan gamit din natin sa pagluluto ang oil. Isa yan sa ating mga ingredients para sa ating lumpiang gulay. Gamit ko dito vegetable oil. Pwede din yung coconut oil o kahit anong oil. Ang sunod naman sa ating mga ingredient ay ang ating asin. Depende na sa panlasa ninyo kung magdagdag kayo o hindi. At ito naman seasoning natin. Gamit ko Knorr powder or pwede magic sarap or kahit anong cubes meron kayo dyan. Gamit ko vegan Knorr powder. Ayan, start na tayo. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung ating onion sa ating lutuan. And then, i-mix natin. At pagkatapos yan, antayin natin na medyo mag-brown. Tapos, isunod na natin ang ating bawang. I-mix din natin. At kung mag-brown na yung both, ang onion at saka yung ating bawang, ay ready na naman natin ang ating sunod na ingredient, ang ating carrots. Basta i-slice lang talaga natin ng maliliit ang ating carrots para madali lang maluto or pwede din natin i-half cook. So ayan, ilagay na natin ang ating carrots, kasunod ng bawang at saka yung ating sibuyas. Gamit ko dito mga 2 medium size na carrots or pwede din dagdagan ninyo. Depende na talaga sa inyo kung ilan yung gusto nyong gawing lumpiang gulay. Sa akin ay parang mga 30 or 40 plus lang ay okay na siya na pieces. And of course, ang ating sayote or pwede din kohlrabi. Mix ko siya dito, yung kohlrabi at saka sayote. And then, isunod natin yung ating seasoning. Kunti lang talaga na medyo maglagay lang ng lasa. And then, ang ating asin. Depende na sa inyong panlasa kung dagdagan ninyo ng asin or kunti lang asin. Depende talaga. Sa akin, katamtaman lang yung lasa at gusto ko na pagluto ng lumpiang gulay, yung paggisa ng gulay ay gusto ko medyo half cook siya at di yung overcook. Hindi naman siya naka-high na apoy, kundi naka-medium lang. So, ayan. After some minutes lang talaga kasi gusto ko half cook, ay lutong-luto na ang ating lumpiang gulay. Pwede nyo dagdagan ng beans, ng kahit ano pang mga gulay dyan. Pero ito sa akin, carrots at saka sayote or kohlrabi, pwede na talaga sa akin. Okay na talaga. And of course, isa din sa main ingredient sa paggawa ng lumpiang gulay ay nakalimutan kong sabihin ang ating lumpia wrapper or spring roll wrapper na mabibili sa mga supermarket or mabibili sa mga tindahan or kahit saan na may tinda na lumpia wrapper. Gamit ko dito ay yung ganitong klase na lumpia wrapper, yung naka-frozen talaga siya kasi wala namang tindahan dito na kagaya sa atin sa Pinas na makabili kahit saan. So ayan, ito yung ating naluto kanina and then ito naman yung pandikit na gamit ko dito na may harina at tubig. So yan yung ating pandikit mamaya sa ating spring roll or lumpiang gulay. So ayan, maglagay lang tayo ng, sa akin yung kutsarita yung gamit ko. So 3 kutsarita, pwede din 1 or 2 tablespoons na yung naluto natin na carrots at saka sayote. Ganyan lang, napakadali.
Sa akin, hinati ko siya kasi mahihirapan ako dito magbili ng lumpia wrapper. Kaya hinati ko yung malaking lumpia wrapper na ganito at okay naman siya para makatipid talaga. At ito yung pandikit ko. So ganito lang, kukuha tayo ng maliit na tinidor tapos ilagay natin sa dulo. Mas prefer ko ang ganitong pandikit kasi okay at parang komportable talaga ako na ito yung gamitin na pandikit at hindi talaga siya matatanggal at okay talaga ang dating. Napakadali lang. Ulit-ulitin lang natin yung ating procedure na maglagay ng ilang or kung gusto nyo medyo malaki, pwede din nyo lakihan. Pero sa akin naman na half lang sa malaking lumpia wrapper yung gamit ko ay nilimitado ko ang paglagay ng ating gulay. So ayan, enough na yung 3 kutsarita or 2 tablespoons na lumpia, gulay na ilagay natin sa ating spring roll wrapper. Ayan, napakadali lang. Ulit-ulitin lang natin at okay na okay. Masarap talaga yung lumpia gulay kahit yung aking isang kaibigan na German, may taga Poland din at yung aking asawa na isang German-American ay gustong-gusto talaga niya ang lumpiang gulay. So ayan, ulit-ulitin lang natin ang ating procedure at ayan, ang dami nating nagawa na lumpiang gulay. Pwede natin na diretso lutuin, pwede din ilagay natin sa freezer para at anytime na gusto natin magluto ay makakaluto tayo kasi hindi naman natin maubos yan lahat-lahat except lang kung may party na ubusin natin pagluto. Napakadali talagang gawin at di magasto kasi gulay lang talaga. Sa ngayon kasi kailangan talaga natin na magtipid at hindi sa lahat ng oras ay gagamit tayo ng karne kasi pare-pareho lang at mas healthy pa din kung gulay yung ating gagamitin. Napakadaling gawin at napakasaya ko talaga pag makagawa ng lumpiang gulay. Ayan, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagpiprito pero ito yung buong-buo na naluto ko na lumpiang gulay. Napakasarap talaga. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe naman sa aming channel. Thank you and God bless us all.